sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang paglagda sa 5 malalaking kasunduan sa major US firms. Hataw Balita. United States Vice President Kamala Harris kinumpirma kahapon ang matibay na pangako ng suporta sa Pilipinas ng Estados Unidos sa territorial rights ng bansa sa West Philippine Sea. Hataw Balita. House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo itinanggi na may planong impeachment sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Hataw Balita. Justice Secretary Crispin Remulla biniyang diin na wala siyang basbas sa paglalabas ng sabpina kaugnay ng kinakaharap na grave threats complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hataw Balita. Former Vice President Leni Robredo at dating Senadora Laila De Lima muling nagkita sa Naga City. Hataw Balita. Commission on Elections o COMELEC nagkamit ng 3 parangal sa idinaos na 19th International Electoral Affairs Symposium and Award sa Lisbon, Portugal. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Sinamantala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakataon sa APEC Summit upang makipagpulong sa mga malalaking negosyante sa Estados Unidos. Sinaksihan niya ang pagligdas sa mga kasunduan para sa mga nagnanais na mamumuhunan na mga malalaking kumpanya mula sa Silicon Valley. Kabilang dito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa weather forecasting system ng Pilipinas at cybersecurity. Ang pagtatayo ng cancer hospital sa Pilipinas gamit ang state-of-the-art at multimodality cancer care technologies. Isa rin sa kasunduang nilagdaan ay sa pagitan ng Orbitz at Astranis na magde-deploy ng unang 2 internet satellites na dedicated lamang sa Pilipinas. Gayun din ang kasunduan naman ukol sa maaaring pagkunan ng enerhiya sa pamamagitan ng micro-modular reactors. Ayon sa Pangulo, mahalagang hakbang ito upang magkaroon ng matatag na pagkukunan ng supply na enerhiya ang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. USNC and Meralco are undertaking a pre-feasibility study on micro-modular reactors, and this partnership is a significant step towards exploring clean and sustainable energy options for the Philippines. Hataw Balita. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 80 proyekto na pang-infrastruktura na maaaring pondohan sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund o MIF sa mga US investor at business leader sa sidelines ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit o APEC sa San Francisco, California. Ipinakilala niya ang kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas bilang karagdagang pagmumulan at paraan ng pagpondo para sa mga prioridad na proyekto ng gobyerno kabilang na ang mga pangunahing proyektong infrastruktura. Ayon sa Pangulo, ang mga proyektong ito na susuportahan ng Maharlika ay nag-aalok ng mataas na rate ng kita at mahalagang epekto sa lipunan. Anya, sa isang matibay na agenda para sa reforma at patuloy na pagunlad sa kabila ng mga hamon, ang Pilipinas ay handang umangat bilang pangunahing destinasyon para sa pamumuhunan sa Asya kasunod ng pagiging operasyonal ang MIF sa pagtatapos ng taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Currently, we have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through that fund, the Maharlika Investment Fund. With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. Hataw Balita. Kinumpirma kahapon November 16 ni United States Vice President Kamala Harris ang matibay na pangako ng suporta sa Pilipinas ng Estados Unidos sa territorial rights ng bansa sa West Philippine Sea.
Ayon sa White House, nilinaw ni Harris ang pangako ng US sa kanyang pagpupulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maninindigan ng magkatabi ang dalawang bansa sa pagtatanggol sa sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Binigyang din ni VP Harris ang parehong layunin ng Pilipinas at United States na palawakin at modernisahin ang alyansa. Bukod dito, binanggit din ito ang pangako ng Estados Unidos sa depensa sa ilalim ng Article 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Kasalukuyang nasa Estados Unidos si Pangulong Marcos sa pagpapatuloy ng isinasagawang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC sa San Francisco, California. Hataw Balita. Itinanggi ni House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may pinaplanong impeachment sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa nito ang pahayag matapos na sabihin ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may ganitong talakayan sa ilang mambabatas. Para kay Congressman Tulfo, wala pang sapat na batayan upang ma-impeach ang Vice-Presidente. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Being the Deputy Majority Leader for Communications, and I know that matatanong ang Congress, so I opted to call the leaders, Kong Saldi hanggang kay Speaker, to ask them what's going on, if there's such a thing. And wala hindi yan natakel, walang pinag-usapan, no such thing na pinag-usapan ng mga party leaders or house leadership. It's not enough, parang hindi, it will not hold water. Hindi siya ganong kalakas na pwede. Siguro baka kung may mga in the future other facts, details, then that will be different, diba? Pero for now kasi wala Kung ano-anong impeachment because of CIF, will that be enough substance? Dagdag pa ni House Deputy Majority Leader, wala anyang kinalaman ng House of Representatives sa grave threat complaints na isinampa ni Representative Castro laban sa dating presidente. Hindi rin naman pinagkakaisahan ng mga kongresista si VP Duterte at mayroon ding mga pwersang pinag-aaway ang kampo ng Speaker at ng mga Duterte. There's no such thing, ma'am, as unity against the Vice President, unity behind Speaker Romualdez. I believe that there's unity to move this country forward. Di po ba? Yun din po hiling ng Pangulong Marcos, magsama-sama na walang maiiwan. So that's what we are still following right now, and that's what our marching order from the Speaker. Hataw Balita. Ipinagtanggol ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng isinampang kasong grave threat laban dito ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Sa isang panayam, sinabi ni Roque na wala sa posisyon o kakayahan si Duterte na pumatay ng tao dahil kailangan anya ng malinaw at aktwal na panganib para sa naturang kaso. Hindi rin naman dapat na tawaging kriminal ang simpleng pagsasalita. Binigyang din ni Roque na imposibleng mapaniwala ang mga piskalya na mayroong nangyayaring panganib mula sa mga sinabi ni Duterte. Noong Miyerkules, inilabas ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City ang isang subpoena kay Duterte na inuutusan siyang dumalo sa opisina para sagutin ang reklamo ni Castro sa December 4 at 11. Tinanggap naman ni Castro na siyang kinatawa ng ACT Teachers Party List sa Kamara ang paglabas ng subpoena mula kay Senior Assistant Prosecutor Ulrich Badiolas. Hataw Balita. Binigyang diin ni Justice Secretary Crispin Remulla na wala siyang masba sa paglalabas ng subpoena kaugnay ng kinakaharap na grave threats complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, hindi makikialam ang Department of Justice sa proseso ng preliminary investigation o pagdinig ng piskalya ang reklamo. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla. Normal na proseso naman yan kahit anong reklamo, pasasagutin ka.
Nung ako dinimanda sa ombudsman, sumagot ako. Hindi mo dumaabot sa akin yung ganyan. Ito ay prosecutorial independence. Yan po ay nasa isip na ng mga gumaganap sa katungkulang yan sa Quezon City. Hindi po sa amin dumadaan yan. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Harry Roque na haharapin nila ang reklamo at iginit ng dating presidential spokesperson na hindi na kinakailangan pang personal na humarap ng dating Pangulo para sagutin ang sabina. Hataw Balita. Nagkita sina former Vice President Leni Robredo at si dating Senadora Laila De Lima sa isang restaurant sa Naga City kahapon. Ayon sa dalawa, masayang kamustahan lang ang kanilang pinag-usapan at walang halong politika. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman sa unang pagkikita ng dalawang magkaibigan, magkasangga at magkapartido na si dating Vice Presidente Leni Robredo at ang kalalaya pa lamang na si dating Senadora Laila De Lima. Nagkita ang dalawang Bicolana sa isang restaurant sa Naga City. Masayang-masaya ako na kahit napakatagal ng hustisya nangyari din, alam natin na mahabang panahon yung isinakripisyo. Maraming nawala na hindi na mababalik. Pero finally nakalabas na siya. Ayon kay Robredo at De Lima, personal na mga bagay muna ang kanilang pinag-usapan at walang halong politika. Wala pa kasi kami pinag-usapan tungkol dyan. We really avoided talking about it at this point. Tinanong niya ako yung mga plano ko. Sabi ko, ayusin ko muna syempre yung buhay ko and then marami akong iaano muna, mga aayusin nga, mga dokumento. Wala kami pinag-usapan na politika. Wala kami pinag-usapan na politika. Actually, halos lahat personal. Kung nakapaglinis na ba siya ng bahay, kung naayos niya na ba yung kanyang mga gamit, ano yung mga gagawin in the next few days. Talagang lahat personal. Dagdag pa ni Robredo, nauunawaan niya si De Lima sa maraming personal na bagay na dapat unahin ito bago isipin ang tungkol sa partido at sa kanilang pagiging oposisyon. She deserves na bigyan muna ng panahon na yung personal affairs niya ayusin niya bago pa man isipin yung mga next steps for the opposition or next steps for the party. Mahabang panahon yung ika-catch up niya para sa sarili niya. Sa pag-alis magkasama at magkatabi sa isang sasakyan si dating Vice President Robredo at ang dating mambabatas. Inaasahan din na makikipagkita sa darating na araw si De Lima sa iba niya pang mga kaibigan at mga kaalyado sa politika. Ayon naman kay former Senator De Lima, masayang-masaya ang kanyang pakiramdam ngayong malaya na siyang nakakapaglibot at nakabibisita sa kanyang mga kaibigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Nagsimula na ang proseso sa dalawang administrative case laban kay Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon kay Inspector General Attorney Alpegar Triambulo ng Internal Affairs Service, ang unang kaso ay ukol sa conduct unbecoming of a police officer dahil sa di umano'y relasyon ni De Castro sa ibang babae kahit may asawa na ito. Binanggit ni Triambulo na ang kaso na ito ay kasalukuyang nasa summary dismissal proceedings at plano nilang tapusin ang mga pagdiniga bago matapos ang buwan. Pakinggan natin ang pahayag ni Inspector General Attorney Alpegar Triambulo ng Internal Affairs Service. Doon sa mga impormasyon o mga nakalap na mga ebidensya, medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa trabaho kung mapatunayan na itong offense.
Kaya nga kami ay nag-charge din ng conduct and becoming kasi yun po yung talagang tinitingnan din namin dahil ang mandato ng IAS ay talagang to champion the integrity of the police service. Pinoprotektahan namin yung imahe ng PNP. Ayon pa kay Attorney Triambulo, may kinalaman naman ang pangalawang kaso sa kidnapping and serious illegal detention hinggil sa di umano'y pagkakasangkot ni De Castro sa pagkawala ni beauty queen Cam Milon. Yung sa kidnapping and serious illegal detention, siya po ay binigyan ng notice para mag-file ng kanyang counter affidavit. No? So, at ang time frame namin dyan ay 7 days, i-resolve namin ang pre-charge at isasampa na rin namin for summary dismissal proceedings. Nasa pre-charge investigation na ito kung saan bibigyan ng pagkakataon si De Castro na magsumite ng kanyang counter affidavit. Binigyang diin ni Attorney Triambulo na kung matuklasang guilty si De Castro, maaari siyang mapatalsik sa serbisyo na may kasamang pagkawala ng mga kaakibat na benepisyo. Ayon po sa NAPOLCOM circular na aming sinusundan sa pag-dispose o adjudicate ng administrative case laban sa PNP personnel. Una-una yung mga sa matatanggap mong retirement, forfeited po yon. Ngayon, forfeited na po yung kanyang mga automatic cancellation, yung mga eligibility niya para maging police pa rin siya. At mayroon pang kaakibat na penalty, yung tatawag nating accessory, na dahil napatunayan na siya ay unfit sa public service, siya po ay barred from entering any offices or work ng government. Hataw Balita. Isa sa tinitingnang anggulo sa nangyaring pamamaril sa loob ng isang pampaserong bus sa Nueva Ecija, Kamakalawa, ang personal na dahilan, partikular ang away ng mag-ina. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, may malalim na alitan ng babaeng binaril at ang anak nito. Batay sa investigasyon ng pulisya, ang mga biktima ay mag-live-in partner na mula sa Kawayan Isabela at patungo sana sa Tarlac. Sinabi ni Colonel Fajardo, nagsasagawa na ng backtracking ng CCTV ang mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo. On the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. May tinitignan po sila ng mga ilan po nating mga posibleng persons of interest dahil di umano bago po nangyari itong insidente na ito ay may nakaalitan itong biktima natin, particularly yung biktima po nating babae. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na kinasuhan ng babaeng biktima ang anak nito ng carnapping matapos tangayin umano ang kanyang sasakyan. Base sa CCTV footage, mistulang planado ang pamamaril at bihasa ang mga suspect at kaugnay ng naturang insidente. Dahil dito, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya na ibalik ang paglalagay ng bus marshals para maiwasan na maulit ang naturang insidente. Isa ito sa tinitingnan po natin na posible na maaring may motibo po dahil bago nga po nangyari itong insidente na ito ay merong alitan nga po itong biktima sa kanyang anak po na kinasuhan po niya ito at in fact nakablatter po ito at on bail lamang po itong kanyang anak. Kung po pwede po natin na ibalik yan as part ng ating police intervention na maglagay po tayo ng mga bus marshals, particularly yung sa mga bus po na nagbabiyahe po ng malayuan po. Hataw Balita.
Nananawagan ng pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa grupong Pisto na huwag nang ituloy ang banta nilang 3 araw na transport strike na magsisimula sa Lunes. Ayon kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis III, nakausap na niya ang presidente nitong si Modi Floranda at paulit-ulit din na itinanggi na tuluyang tatanggalin ang mga traditional jeep sa lansangan pagsapit ng December 31, 2023. Hindi rin umano nangangahulugan na magtatapos ang consolidation sa mga traditional jeepney na hindi pa nakakapag-comply. Pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III. Una po, kami ay umapila sa piston na hanggang maaari po ay huwag na po sana nilang ituloy ang kanilang balak na mag-strike dahil unang-una po ito po ay salungat sa kanilang usapan po sa gobyerno na ang prangkisa po ay isang pribilehyo. Ang hinihiling lang po sana namin sa kanila ay mag-consolidate po sila o bumuo sila ng isang kooperatiba o isang korporasyon by December 31 po. Dahil base po sa pag-aaral ng ating pamahalan po, para magkaroon ho ng isang effective na modernization program, dapat po ay meron ho kayong isang consolidated unit po. Ibig sabihin, sama-sama po sa isang rota ang mga driver at ang mga operator para po mas efficient po yung delivery ng public service. Ang inihingi ng LTFRB sa Piston at iba pang mga transport group na hindi pa nakakapag-consolidate ay ang magpasa ng substantial compliance bago matapos ang Disyembre. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay yung tinatawag na substantial compliance. Ibig sabihin, pag kayo po ay nag-file at compliance na po kayo, kahit hindi pa po tapos, ay considered na po kayong consolidated. Kaya po, pwede po kayong tumakbo ng inyong rota. We are prepared for all eventualities in the event na matuloy po ang strike ng Lunes. Although hanggang ngayon po, optimistic pa rin po ako na tutugunan ni Modi Floranda yung aking imbitasyon. Hataw Balita. Sa iba pang balita, naharap sa diskwalifikasyon ng 39 na kandidato sa isinagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE noong Oktubre 30. Batay sa datos na inilabas ng COMELEC kahapon, November 16, na disqualify ang nasabing mga kandidato dahil sa maagang pangangampanya, kanselasyon ng Certificates of Candidacy o COCs, pagbili ng boto at nuisance candidates. Sa barangay polls, 7 sa mga diskwalipikado ay kandidato para sa mga chairman ng barangay, habang 12 ang mga aspirante o aspirant para sa mga barangay kagawad. Samantalang 6 na kandidato para sa SK chairperson at 14 na nag-aambisyong maging SK kagawad ay nadiskwalipika rin. Ang mga diskwalipikadong kandidato ay tumakbo sa mga lugar ng Quezon City, Taguig City at Marikina City, pati na rin sa mga lalawigan ng Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Masbate, Iloilo, Surigao del Norte, Bukidnon, Northern Samar, Laguna, Maguindanao del Norte, Rizal, Bulacan at Oriental Mindoro. Nauna nang iniutos ng COMELEC ang pagpapahinto ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato na may mga nakabinbing kaso ng disqualification para hindi mawalan ng bisa ang kanilang naging hatol sa mga kaso. Hataw Balita. Nakamit ng Commission on Elections o COMELEC ang 3 parangal sa ginanap na 19th International Electoral Affairs Symposium and Awards. Iginawat sa ahensya ang Electoral Ergonomy Award, Electoral Conflict Management Award at Election Management Award na personal na tinanggap ni na COMELEC Commissioners Socorro Intinga, Marlon Cosquejo, Amy Ferolino at Ray Bulay, kasama si Deputy Executive Director for Administration
Helen Aguila Flores sa Lisbon, Portugal. Pinasalamatan naman ng COMELEC ang kanilang partners na tumulong para mapanatili ang matagumpay, mapayapa at maasahang eleksyon pati na rin sa mga mamamayang Pilipino para sa kanilang tiwala at pakikisa sa pagboto sa araw ng halalan. Ayon sa International Center for Parliamentary Studies o ICPS, ipinapakilala ng naturang event ang mga paunahing personalidad sa larangan ng mga electoral affairs at nagbibigay pugay sa kahusayan sa pamamahala ng eleksyon. Inorganisa ang naturang okasyon ng ICPS kasama ang Portuguese National Electoral Commission. Hataw Balita. Hindi na muna papayagan na mag-leave o magbakasyon ngayong holiday season ang lahat ng tauhan ng Bureau of Immigration na naka-assign sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at lahat ng port of entry sa buong bansa. Epektibong nasabing kautusan kamakalawa hanggang January 15, 2024. Ayon sa kawanihan, layo nito na masigurong may sapat na manpower na magsisilbi sa mga biyahero bago at sa kasagsagan ng holiday season. Sinabi ni Commissioner Norman Tansingco, sinabi ito ni Tansingco kasi ang panahon na maraming pasahero tulad ng mga Pilipino na nasa abroad na karamihan ay overseas Filipino workers o OFWs ang uuwi para makasama ang kanilang mga pamilya at kamag-anak dito sa Pilipinas. Sa datos ng immigration mula Enero hanggang Oktubre nitong taon, mahigit 20 milyon na mga pasahero na ang pumasok at lumabas ng bansa at inaasahang dadami pa sa mga susunod na 2 buwan. Hataw Balita. Inihayag ng Supreme Court kahapon na ilalabas na sa darating na December 5 ang resulta ng isinagawang 2023 bar examinations. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Korte Suprema na bubuksan ang kanilang gate mula sa alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi para papasukin ang lahat ng bar takers na mag-check ng kanilang pangalan sa listahan ng mga nakapasa sa pagsusulit. Magse-set up ang SC ng lead wall para mas madaling makita ang listahan ng mga nakapasa sa bar exams. Bukod dito, ipopost rin ito sa official website at mga social media pages ng Supreme Court. Mahigpit pa rin ipatutupad ang proper dress code sa mga pupunta ng Korte Suprema. Samantala, nakatakda namang isagawa ang oath-taking ng mga bagong abogado sa darating na December 22 na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Hataw Balita. Oras alas 5:38 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang mga biktima ng nangyaring banggaan ng 2 motorsiklo sa Tagum City. Tumanggi namang magpadala pa sa ospital ang 2 sugatan matapos mabigyan ng first aid ng rescue team. Si Hazel Fuerzas humahataw. Hataw Balita. Nadatnan pa ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nakatayo katabi ang kanyang motorsiklo sa kanto ng Sobrecari Street, National Highway, Visayan Village, Tagum City. Ito ay matapos ang nangyaring banggaan sa pagitan ng 2 motorsiklo na ikinasugat ng 2 lalaking riders sa nasabing lungsod. Kinilala ang biktima na si Marlon Pulanco, 36 anyos. Batay sa assessment ng grupo, nagtamo ang biktima ng mga sugat sa kanyang noo at mga gasgas sa kamay at paa na agad na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team.
Nakainom ka sir, may nainom mo? Nakainom ko naman. Ito yung inom mo? Hindi ko na umiinuman. Ayon sa biktima, pagtawid niya sa intersection, hindi niya napansin ang pagdaan ng isa pang motorsiklo. Makikita sa kuha ng dashcam ng isang witness ang pagtawid ng biktima sa intersection ng National Highway na siya namang pagdaan ng nakabanggaan nitong motorsiklo. Dito sa red ko. Sige sa wang mo siya ni minor sa intersection. Pag hina, pag suga. Pag yung kabantay no, pag dito no kabantay nga nila po sa kungkuan. Pagtabangan ng rider, kabantay itong rider. Nilapatan din ng first aid ang isa pang rider na nagtamo ng gasgas sa paa. Tumanggi na ang mga biktima na magpahatid pa sa hospital matapos silang malapatan ng paunang lunas. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Hazel Ferzas, Humahataw. Hataw Balita. Mabot sa 23 negosyo sa Daraga Albay ang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Daraga dahil sa kawalan ng business permit at kakulangan sa mga dokumento. Si Ryan Salatandol, Humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang mahigpit na operasyon ng Business Permit and Licensing Office sa Daraga Albay laban sa mga negosyo o establishmento na wala at kulang ang mga permit o dokumento. Umabot na sa 23 negosyo na mula sa market site ng mga barangay ng Tagas, Kimantong, Banyag, San Roque, Maroroy at Binitayan ang pansamantalang ipinasara ng Daraga BPLO. Ayon kay Michael Magaol, ang head ng BPLO, target ng nasabing operasyon ang mga negosyo na ilang beses na nilang pinadala ng notice para ayusin ang kanilang mga papeles, ngunit hindi nagko-comply ang mga may-ari. Layon aniya ng hakbang ng Business Permit and Licensing Office na maipaalala sa lahat ng mga negosyante sa Daraga na lumalabag sa Municipal Ordinance No. 10-2021 na hindi ito tolerate ng nasabing departamento. Dagdag pa ng pamunuan ng Daraga Local Government Unit, magpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad nito sa mga susunod na araw. Inaasahan naman nila na madaragdagan pa ang mga naipapasarang negosyo sa bayan, kaya naman hinihikayat ng BPLO ang mga negosyante na sikasuhin na at lakarin ang mga kinakailangang dokumento upang hindi maantala ang kanilang paghahanap buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita. Isang miyembro ng Police Drug Enforcement Unit 7 ang napatay sa isasagawa ng buy-bust operation sa Cebu City. Patay ang isang miyembro ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 matapos pagbabarili ng isang drug personality sa isinagawang buy-bust operation na ilulunsad sana bandang alas 12:05 ng hating gabi nitong Miyerkules sa sitio Pagtambayayong, Barangay Kinasang-an sa lungsod ng Cebu. Ang biktima ay si Police Staff Sergeant Ryan Bakuli, miyembro ng RPDEU 7. Batay sa investigasyon ng Inayawan Police Station, kinilala ang mga suspect na sina Atong Rafols alias Atong at Ramil Salazar alias Namol. Nakipagtransaksyon sana si Bakuli sa dalawang drug personality na sakay ng motorsiklo pero napansin ng mga suspect na pulis ang kanilang katransaksyon kaya pinagbabaril nito si Bakuli. Nagtamo ng tama ng baril ang biktima at agad namang rumisponde ang mga backup na pulis at isa sa mga suspect ang natamaan sa enkwentro, ngunit tumakbo at nakatakas ang mga ito. Dinala kaagad si Bakuli sa Ace Medical Center, ngunit idineklara itong dead on arrival. Patuloy naman ang isinasagawang manhunt operations para mahuli ang mga suspect. Hataw Balita. Mas pinaigting ng Department of Information and Communications Technology o DICT Caraga ang plano nito na mas mapalakas pa ang internet connectivity ng bawat lugar sa rehiyon sa pamamagitan ng paglalagay ng free Wi-Fi.
Ayon sa DICT, kabilang ang rehiyon ng Caraga at Davao Region sa Philippine Digital Infrastructure Project ng pamahalaan. Sakop ng free wifi na ito ang lahat ng municipality sa Caraga, kung saan ngayon ay higit 40 mga lugar na rito ang nakabitan ng dagdag 110 na free public wifi access point. Prioridad din sa nasabing proyekto na makabitan ng public wifi ang mga isla at mga local government unit bilang pagpapalakas sa turismo at community resilience ng rehiyon. Hataw Balita. Nasa 40 dairy cattle racer ang sumasailalim sa 4 na araw na pagsasanay sa dairy cattle management sa bayan ng Kamalig sa lalawigan ng Albay. Layo ng naturang aktibidad na paunlarin ang kakayahan at produksyon ng sektor ng paggagatas. Si Francis Atento humahataw. Hataw Balita. Isinasagawa ng Albay Veterinary Office o AVO ang 4 na araw na pagsasanay sa Comprehensive Dairy Cattle Management Training sa 40 dairy cattle racer sa Farmers Auditorium, AFBville, Cabangan, Kamalig sa lalawigan ng Albay. Nagsimula ang aktibidad noong November 14 na may layuning mapalawak ang kaalaman ng dairy cattle farmers at enthusiasts. Kasama rin sa adikain ng pagsasanay na mabigyan sila ng kakayahang mas mapaganda at mas mapataas ang kalidad ng kanilang produksyon ng dairy milk. Ayon kay Planning Institutional Development Services o PIDS Team Leader Catherine Mancera Amano, inaasahang madaragdagan ang kaalaman ng mga nagsilahok sa breed selection, wastong pag-aalaga ng mga hayop at paggawa ng iba't ibang dairy products. Magkakaroon din ng pagsasanay sa huling araw patungkol sa traditional method ng milking process at milk pasteurization process gamit naman ang makina. Sasanayin din sila sa proseso ng artificial insemination sa gabay ng mga agriculturist. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Hataw Balita. Nakakatanggap ng fingerlings ng isdang tilapia at hito mula sa Kidapawan City Government ang nasa 470 residente na mayroong hindi bababa sa 100 square meters na palaisdaan. Layunin ng programa na mabigyan ng kabuhayan ng mga benepisyaryo habang nakatutulong din na isulong ang Food Sufficiency Program ng pamahalaan. Katuwang ng lokal na pamahalaan sa nasabing programa ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ibebenta sa merkado ng Kidapawan City kada araw ng Sabado ang mga locally produced na tilapia mula sa mga mangingisdang benepisyaryo ng programa. 105 pa na mga residenteng nagmamay-ari ng fish pond sa lungsod ang nakatakdang makatanggap ng tilapia at hito fingerlings sa mga susunod na araw. Hataw Balita. Patuloy ang Provincial Veterinary Office at Provincial Treasury Office o PTO ng Provincial Government of Cagayan sa pamahagi ng tulong pinansyal sa mga livestock farmers sa lalawigan. Sa datos ng Provincial Veterinary Office, nasa 770 livestock farmers sa probinsya ang pinagkalooban ng tulong nitong Martes, November 14 at kahapon, November 15. Ayon sa PBET, ang mga magsasakang naapektuhan o namatayan ng mga alagang hayop nitong nagdaang bagyong Egay ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari East, Camalanyugan, Lalo at Gataran, Cagayan. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance kahapon sa mga livestock farmer ng Solana, Santo Niño, Tuao at Piat. Ngayong araw naman ng Biyernes, nakatakdang mabigyan ng tulong ang mga magsasaka sa bayan ng Igig at Peña Blanca. Hataw Balita. Nais ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na mapalawig sa bansa ang pagkakaroon ng sariling pasilidad na mapagkukunan ng additional vegetable seedlings para sa mga magsasaka sa Pilipinas. Kaya naman isang facility ang binuksan ng PhilRice sa pakikipagtulungan ng Korea Program on International Agriculture sa Zaragoza, Nueva Ecija para makinabang ang mga magsasaka sa Central Luzon. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Binuksan na ang bagong post-harvest and greenhouse facility sa Central Luzon sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija nitong Miyerkules, November 15.
na isakatuparan ang proyekto sa pagtutulungan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice at ng Korea Program on International Agriculture o COFIA. Ayon kay Dr. Karen Eloisa Baroga, Deputy Executive Director for Development ng PhilRice, nakapokus sila sa pagtatayo ng pasilidad para makapagparami ng binhi at gulay para sa mga magsasaka. Bukod pa rito, may nakalaang training para sa mga magsasaka na gustong matuto ng pagtatanim ng palay at iba't ibang uri ng gulay para maging alternatibo nilang hanap buhay. Ang kahalagahan po nito, meron tayong mga partnerships na siyang pagsisimulan ng magandang samahan para magpatuloy ito. Si Dr. Lee po ng COFIA ay nag-iisip pa na scale ito, no? Palawagin pa, magkakaroon ng 10 pilot projects nationwide. At doon sana, yung tawag naming mega project, no, in partnership with them, mega project na magkakaroon po ang bansang Pilipinas na sa gayon ay mapaunlad nga po ang agriculture sa bansang Pilipinas. Samantala, malaking tulong naman para sa bayan ng Zaragoza na magkaroon ng kanilang magsasaka ng iba't ibang pagkakitaan bukod sa palay. Kasi po isa po ang Barangay Batitang sa nagtatanim ng mga gulay. No? Kasi sa iba pong parte ng bayan namin ay puro palay po ang tinatanim. So dito po may variation ang pagtatanim, may mga alternate crops, so kasama na po ang mga gulay. Samantala, ayon naman kay COFIA Director Q. Seung Lee, nakahanda silang makipagtulungan sa bansa sa pondo at pagtuturo ng kaalaman sa paraan ng pagtatanim ng gulay kung paano mapalalago at maging ani ng mga magsasaka sa bansa. I really would like to talk to our farmers that actually there is no worry about. Our farmers of the Batitang in Zaragoza is really very active and very diligent and really trying to willing to something to achieve, because the mayor of the here in the Zaragoza, she is really supportive for this project, so that there is no much worry about. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Ikinasalang 21 pares ng mga katutubo mula sa tribong Batangan sa isla ng Mindoro. Ang kulturang kasalan ay isinagawa sa isang tulay sa Occidental Mindoro. Si Bon San Pedro, humahataw. Hataw Balita! Kombinasyon ng kasalang kultura at sibil ang seremonya ng pag-iisang dibdib ng mga katutubo na mula sa tribong Batangan. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ang okasyon sa Sitio Tulaleng, Barangay Pag-asa, Sablayan, Occidental, Mindoro. 21 pares ng mga katutubo ang nakiisa sa mass wedding. Idinaos ang naturang kasalan sa isang tulay na yari sa Baging, Yantok at Uway na nasa ilog ng Aglubang. Malapit na ang nasabing lugar sa hangganan ng Sablayan, Occidental, Mindoro at sa karatig na probinsya sa bayan ng Victoria, Oriental, Mindoro. Sa Facebook post ni Sablayan Mayor Walter Bong Marquez, nilakad nila ang liblib na lugar ng 5 araw mula sa bayan. Ayon sa alkalde, hindi na nila alintana ang pagod at hirap na mapuntahan ang mga kababayan nating katutubo upang maganap lamang ang masayang pag-iisang dibdib. Alinsunod kasi sa Article 34, Executive Order No. 209, Family Code of the Philippines, maaari nang ikasal ang nasa 5 taon o higit pa na nagsasama bilang mag-asawa kahit wala ng lisensya sa pagpapakasal. Bahagi rin ang isinagawang kasalan sa programa ng pamahalaan na dalhin ng serbisyo ng gobyerno saan mang lugar sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Bon San Pedro, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. 3 weather system ang nakakapekto sa ating bansa: Northeast Monsoon o amihan, shear line at yung trough o yung extension area ng low pressure area.
Yung pong low pressure area ay nanatili pong nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa layong 990 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Base sa ating mga data ngayon, mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo at maaari pong pumasok sa PAR ngayong araw. Dahil po sa malakas na hangin ng amihan, meron pa rin tayong gale warning. Ang nasasakop po ng gale warning ay sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon kasama ang Puyuyo Island, Camarines Norte, Albay, Kalayaan Islands, Sorsogon, northern at eastern coast ng Catanduanes, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, Dinagat Island at ang eastern coast ng Surigao del Norte. Ang mga baybaying dagat sa mga nabanggit na lugar ay makakaranas po ng maalon hanggang sa napakaalon. Ang taas pong alon ay halos po aabot ng 5 metro. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin na huwag munang pumalaot sa mga baybaying dagat nito para sa ating kaligtasan. Ang sunrise po mamaya pong 5:58 ng umaga, sunset ay 5:24 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At napakabilis ng ating pong oras, kaya shoutout po kay Noel Pusag and family dyan sa Lipa City, Batangas at sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 10 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 7, talatang 26. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.